Oo, rerespetuhin naman ni kuya yun eh, kung anong plano nila. Ang plano nga niya, punta niya nga si Jinky. Oo. Na, yayain na pupunta dyan para makauwi na daw silang dalawa. Sabi ko, Ah, pwede so yan. Ate Ninit, ang sabi niya, gusto niya na rin umuwi. Gusto niya lang may Oo, kasabay. sabay sila umuwi dyan. Mm. Kasi, gusto niya mangyari, dyan na lang din daw magtatrabaho si Jinky para daw araw-araw nakikita niya si Jinky. So pupuntahan niya si Jinky para may kasabay siya pag-uwi. Papunta rito. Oo, Tapos ang gusto niya, dito lang si Jinky magtatrabaho sa business house para araw-araw niya nakikita. Nandito sa bago lang kami nag-usap, Ano po yun? Si Pong nandyan? Kinakain na namin si Bong, nandyan sa bahay niya. Ah, wow. Oh. Wala dyan si Kuya Damulag? Wala. Ah, okay. Dalawang gabi. Dalawang gabi? Oo. Dito natulog. Si Bong sa bahay niya. Ngayon, 3. Nanay Nernesia at saka ako pinakain na namin siya. 3 kayo natulog doon sa bahay ni Bong? Si Bong, si Nanay Nernie at saka ikaw? Siya lang nga doon natutulog. Hindi, kinakalaro ko lang. Hindi, nag-usap lang kami doon sa bahay ni Lula Nernie. Nandun siya, pinakain namin siya kanina. Ay, salamat Ate Nineta. Salamat sa malasakit mo ha. Thank you talaga. Believe talaga ako sa pagmamahal mo kay Bong. Kaya nga ano bang gusto mo? Ipakasal ko na kayo? Si Jinky. Yan tayo. Niluloko nga na. Balikan mo si Jinky. Oh. Sabi niya, punta doon siya kay Jinky. Hindi, umuwi ka na doon kay kuya mo. Oo. Pauwiin mo na. Pauwi na siya. Pauwiin mo na. Ako, marami ka ng doon, ng silas ka na, may sombrero ka na, may short ka na. Ang daming package sa kanya, te. Kamo, ang daming package sa kanya. Sinabi ko nga kasi napanood ko yung package, sabi ko ganun, may mga package ka na, may ay, mga ganito, mga bigay. So, ang gaganda pa naman. Gusto mo? Kaya ay, bigyan pala kita, Tininet, ng mga kasi mayroong mga hindi kasya sa saka hindi kasya kay mama. Bibigay ko sa'yo. Maraming tibak doon. Sama yung kay Ate Vera. Uwi naman kami sa 23. Isang linggo na naman kami sa probinsya. Naku, patay tayo dyan. Ano? Sa 23, uwi na kami. Tulog si Bong, tulog. Mga katapusan. Mga April na to. Tulog po ba si Bong ngayon, te? Tulog? Isang linggo lang naman kami. Sige, sandali te ha. Suyo nga ako, Nika. Mahina yung paki... Gabi, ganda ng sombrero mo ha. Oo, te. Thank you. Ganda. Kaya Asa si Bong ngayon, te? Si Bong, sabi ko nandito sa bahay niya. Tulog? Pinapauwi na nga natin bukas, sabi ko ni Nanay Nernie. Sabi ko, umuwi ka na, Bong. Pinapauwi na nga namin siya. Anong sabi? Oo daw na oo. Sabi ko, subukan mo lang bukas, hindi ka umuwi. Loko ka. Sabi ko, puntahan si Jinky. May gusto pa daw siya kay Jinky. Ba't pumunta ba siya? Gusto pa naman daw siya kay Jinky. Kailan siya pumunta kay Jinky? Ngayon? Hindi. Sabi niya, pupunta ulit daw siya kay Jinky. Sabi ko, pumunta ka. Amuhin mo ulit si Jinky. Pinuntahan niya ba? Pinuntahan niya ngayon? Hindi pa daw niya pinuntahan. Baka bukas daw pupunta siya kay Jinky. Sabi ko sa kanya, umuwi ka na. Para oras na magpaalam kay kuya mo, puntahan mo si Jinky. Anong sabi niya?
Oo daw, oo daw. Puro lang oo, sipain kita. Sabi ko gano'n sa kanya, ikaw puro ka lang pangako, hindi ka naman natutupad sa pangako mo. Ngayon, lasing. Lasing ba Oo, ngayon? ngayon dito siya sa bahay, ba't siya matulog. Tulog ba siya ngayon? Tapos mangangalakal daw siya sa mamaya madaling araw. Akala ko ba may pera? Ha? Di ba sabi niya may pera siya? Kaya nga, niluloko ko nga. Sabi ko, sana ang pera mo 3,000 na binibigay ni Mata? Oh. Sana. Asa na Sabi daw? ko, wala naman. Wala naman daw binibigay si Mata sa kanyang 3,000. Di ba nagbihis na yung tinet? Saan galing yung ano niya, yung damit niya? Nakita ko kasi nung kailan ba yun? Yung kausap ka dun sa ano, Oo. bago na yung Saan damit yun niya. galing damit? Sa akin yun, dalawa binigay kong damit. Naligo yan dito sa bahay. Buti naman, naligo. Paano yung ano, paano niya nabuksan yung bahay? Ha? Paano niya nabuksan yung bahay? Eh, bukas daw eh. Bukas. Wala man tao ata doon. Oo. Wala nga. Okay, bukas daw ang pinto. Sira na daw yung pinto na yun, sabi ni Damulag. Wala pa dyan si Kuya Damulag. Wala, ilang linggo na wala si Damulag dito eh. Ay, Damulag na ito eh. Sabi ko ngayon sa kanya, laki-laki ng tubig ko ngayon. Tingnan si tatay niya, hanggang ngayon, di pa rin nagbayad ng tubig niya. Wala, ilang araw na, ilang linggo na hindi pumupunta si Damulag niya. Ngayon, lasing si Bo ngayon. Ha? Lasing ba si Bo ngayon? Hindi. Hindi siya lasing ngayon. Masarap ang kinain niya. Saan siya Binigyan kumain? namin ng pagkain. Binigyan ko ng pagkain. Apunan niya. Tapos kaninang tanghali, dito rin. Buti naman tinet. Narinig ko sabi ni Kuya, pakasalan mo na daw si Bo. Sabi Magbakas ko si Jinky, gusto niya pagtalan. Hello. Hello there. Si Jinky. Gusto Kamusta? ko bumalik siya kay Jinky. Mata. Kamusta na kayo ni Kuya Bong? Ha? Nandito nga si Bong sa, sa bahay niya. Diyan siya matulog. Ano? Asan si Kebong? Ha? Asan si Kebong? Nandito sa bahay niya, madilim. Madilim? Baka tulog na. Pundi daw yung ilaw eh. Pwede ako makisuyo, tininit. Ha? Pwede ako makisuyo. Ayun nga eh, tinatawag ko nga doon eh, kaya bumaba ako doon eh. Ha? Tinatawag ko nga. Tinatawag mo. Madilim sa kanya. Wala daw ilaw, pundi. Hindi, madilim siya eh. Tulog na siguro, anong oras na ba? Alas 10 na eh. Bukas daw siya mangangalakal. Pero andyan. Ha? Andyan. Oo, tulog na. Natutulog na. Ano, lasing? Hindi naman. Pinakain pa namin kanina, hindi naman lasing. Maganda na mga usapan namin. Kumusta? Ano bang balita sa kanya? Kailan daw siya uuwi? Puntaan daw niya si Jinky. Ha? Babalik daw siya. Pupuntaan daw niya si Jinky, babalik daw siya doon. Tapos? Yun. Pupuntahan niya si Jinky. Pupuntahan daw niya. Uro ka doon lalap. Pupuntahan daw niya. Bibisitahin. Bibisitahin niya doon. Oo. Sabi ko, bisitahin mo. Maganda usapan. Hindi ka na nakainom. Sabi niya, oo daw. Ewan ko, baka bukas daw. Sabi ko nga sa kanya, umuwi ka na lang dyan, kila kuya mo. Ano sabi niya? Oo daw. Puro lang oo naman. Wala naman sa ano yun eh. Abnormal yun pag oras na ano eh. Sabi ko, pag pumunta ka dyan kay Jinky, hindi ka nakainom. Para at least maganda yung usapan nyo. Usapan, tama. Oo, kasi
Hindi kayo nagkakaintindihan eh, kaya tuloy. Nilayasan mo na kagad si Jinky. Hmm. Dito ako, gana nga ako eh. Tutulog ka na sana. Di kasi tumawag ka man kanina, di ba? Oo. May nasikaso lang kasi kami. So, hindi namin na Kanina, dahil nga nandito nga siya. Apo. O ano yun, sinasabi mo kanina na may sponsor daw si Gabong. Oo, kaya ba yung chapel? Oo, yan. Pagpupunta ka, magpalabas ka. Sa yan, Tininit, may tanong lang ako. Oo. Ano pala yung sinasabi mo kanina na may sponsor si Gabong dun sa babae? Ano? Ang may sponsor si Gabong o may sponsor yung babae, ganun? Tama ba yan? O yung akin na nga headset ko. Akin na headset. Yung sponsor ng babae na, sabi ni Mata, Mm. ang sabi ni Mata, may sponsor daw siya dun sa, sa damit na binibigay daw ni Mata. Ano ba yun? Tingnan mo nga lalap to. Oh, ito. Ano mo nga to para may Sino ang may sponsor? Si Gabong o yung babae? Ito na nga ako eh. Para Ulitin mo, binibigay daw kay Tininit. Bong. Di ko nakarinig eh. May tumawag kasi. Sorry. Ano yun? Ha? Sino ang may sponsor? Si Gabong o yung babae? Hindi ko marinig. Yung babae nga daw na nagbaabot kay Mata ng pera at saka yung damit, sponsor, ang galing sa kanila. Mga 3 ugag. Mga 3 ungag ba? Mga 3 ilong. Mga 3 surot. Oh. Mga 3 surot. Mga 3 Oh, tama na. mangga. Sponsor ang tinatanong ko eh. Ang bihira. Sino ang may sponsor? Si Gabong o yung babae? Mga bugok. Mga bugok na itlog. Ang bihira naman eh. Hindi. Kasi, ayun ang sinabi nga ni Bong, pumunta daw siya doon. Tinatanong niya sa pera na sinasabi na live ni Mata. Na binibigay daw sa kanya na pera. Wala naman daw siya natatanggap na pera na gano'n kalaki. Kahit wala daw siya natatanggap na pera doon. Magkano daw yung sponsor? Kundi ang natatanggap lang damit at saka short. Ngayon, ang damit at saka short, binenta daw niya dahil hindi daw niya type. Ayun ang sabi ni Buang. Alam naman si Bong Galo parang abnormal yung kausap eh. So, kumbaga, may sponsor si Gabong dun sa babae, pera. Oo. Tapos, Ngayon, hindi binibigay sa kanya, binibilan lang siya ng damit. oo. Tapos ngayon, ang nangyari, yung damit na ibinigay, kasi hindi nagustuhan ni Gabong, ibinenta. Binenta niya. Pero yung damit na binigay ko, yun ang gusto niya. Oo, kasi si Gabong kasi, pagka hindi niya gusto yung damit, hindi niya talaga susuotin yan. Ayun Mas nga pipiliin talaga. pa yung ibenta. Oo. Kaya nga, ayun ang sabi nga niya sa akin. Sabi niya, may nagbigay daw na babae sa kanyang damit. Pero pera, wala. Pero pera talaga ang sponsor sa kanya. Magkano ba yung Tininit? Oo, sabi ni Mata, pera daw ang may sponsor sa kanya. Pinaghatatian daw nilang 3 ilong. Alam mo na yun, 3 ilong na yan. Mga mangga at saka mga surot. Yun daw ang mga sponsor niya. Diba? Mga manggagamit ba? Alam naman yan. Wala nang ginawa yung kundi magpapalaki ng mga mga manggagamit. Di ko naiintindihan na Tininit. Sino ba ang nagbigay? Sponsor ba o sila lang din ang nagbigay? Yun ang sabi niya sa ayun ang sabi niya sa vlog niya na sponsor daw ang nagbigay ng pera. Ngayon, tinatanong ko si Bong kung nakarating yung pera na yan. Hindi naman daw. Kung sa kanila lang din naman talaga nanggaling, kung sa kanilang 3 lang, wala tayong doon.
hayaan natin kung anong gustong bilhin ng babae para kay Kebong. Wala tayong ano doon. Kaya nga. Baka mamaya, may bilin lang din ng sponsor, nabilhan lang din si Kebong ng damit. 'Di ba? Wag ibigay yung pera para hindi mag-inom. Hindi natin alam kung anong ano. Siguro, hindi naman niya binigay siguro ang pera. Binili niya ng damit para walang pang-inom si Bong. Baka yun din ang bilin ng sponsor. So, hayaan na natin yun. Kaya nga, ang ano lang kasi dyan ni Bong na sabi ni Mata, may binibigay daw siya ng pera para doon sa pang-allowance ni Bong sa pagkain. Ngayon, pag tinatanong mo naman si Bong Galo, wala daw naman binibigay na pera. Sabi ko, sino sa inyo sinungaling? Parehas na kayo ni Mata sinungaling. May pangkain, may allowance na pagkain, bakit nangangalakal? Kaya nga. Nung kahapon, alam na natin yun na tininit kung anong mga, syempre, salita. Diba? So, hayaan na natin yun. Ang natin na tininit, kumusta man si Kebong? Uwi nga daw siya dyan. Sabi mo nga umuwi na siya dyan. Tapos gusto niya daw pumunta kay Jinky. Sabi ko, pumunta ka. Para at least mag-usap kayo na mabuti. Para linawanagan naman kayo kung ano man gusto niyo. Gusto niya naman niya. Sabi niya, wag mo na daw sila iba-vlog. Sabihin mo kay Jinky, nasabihin mo, wag mo na sila iba-vlog. Baga sa mag-usap na sila na masinsinan. Respetuhin naman ni Kuya yun kung anong plano nila. Ang plano nga niya, punta niya nga si Jinky. Na, yayain na pupunta dyan para makauwi na daw silang dalawa. So, tininit, ang sabi niya, gusto niya na rin umuwi. Gusto niya lang may kasabay. Sabay sila umuwi dyan. Kasi, gusto niya, dyan na lang din daw magtatrabaho si Jinky para daw araw-araw nakikita niya si Jinky. Sabi ko, mas maganda, mas mabuti ang iniisip mo. Sabi ko, baka mamaya, lang yan, ang salitang lasing na yan. Sabi, hindi ako nakainom. Tingnan mo, matino ako. Sabi gano'n niya, matino daw siya. Hindi daw siya nakainom. Sarap ng kain niya So, pupuntahan niya si Jinky para may kasabay siya pag-uwi. Papunta rito. Tapos ang gusto niya, dito lang si Jinky magtatrabaho sa business house para araw-araw niya nakikita. Ang galing. Ang plano niya, sinasabi niya kanina. Kaso hindi ko lang nadala ang cellphone ko kasi nalubat din ako kasi kanina kaya hindi ko may re-record ngayon sabi ko sa kanya, mas maganda yan, mas mainam yan. Kasi pinapayuhan nga namin ni Nanay Nernie na ganun ang gagawin mo. Kung gusto mo po si Jinky, mag-usap kayo na masinsinan kung ano man ang gusto mo mangyari. Yun nga, sinabi nga niya sa amin na gusto niya punta ni si Jinky, hingi daw siya ng sorry para wag lang muna daw sila iba-vlog ang dalawa para magkausap daw sila na masinsinan kung ano man ang dapat usapan. Gusto niya, pagka nag-usap sila ni Jinky, gusto niya, sabay na daw sila umuwi dyan. Sana nga, sabi ko sana all, mag-usap kayo. Kayo. Sana all? Bakit sana all? Sana all. Bakit sana all? Parang Sabi ko talaga as in, mas maganda yung binabalak mo. Baka mamaya, lang yun na, salitang lasing yan. Sabi, hindi ako nakainom. Tingnan mo, sarap-sarap na lang kain ko. Hindi naman talaga siya nakainom. Masarap siya kausap kanina. Masarap kausap? Basta, parang mainihin siya magkita, Pero, masarap kausap, tininit. Sabi ko nga sa kanya, bakit lalabas-labas naman dila mo? Siguro adik ka na naman, Sabi ko gano'n sa kanya. Lumalabas-labas ang dila? Hindi ako adik. Nakainom lang ako. Sabi niya, nung nag-usap kami na nakainom lang ako. Hindi ako adik, sabi gano'n niya. Sabi ko, ano naman pambili ko ng shabu? Wala namang pera.
Nangangalakal. Ano nga, binibiro-biro lang namin ni Lola Nerne kung anong ba dapat ang sasagutin niya sa amin. Yun nga, sabi niya, puntahan ko si Jinky para mag-usap kami na masinsinan. O, sabi ko, tama yun. Tininet, paalalahanan mo siya kasi sabi niya, 'di ba nang tumawag ka nung nakarang araw, sabi niya, uuwi siya. Ilang araw na lang. Kaya nga, ilang araw na lang. Ilang araw na. O baka bukas baka lumusot yan kasi sabi niya, basta ako uwi ako doon. Sabi niya ganun. Pero gusto niya puntahan mo na si Jinky. Sabi ko, puntahan mo si Jinky pag nandun ka na kay kuya mo at saka kay ate mo. Para at least, mahahatid ka. O kung di kasama mo na si Jinky pag uwi dyan. Di ba? Unang-una man. Yan na naman sagot niya. Oo. Sabi ko mamaya na. Hindi naman nagtutupad yung usapan. Pero sa tingin mo, Tininet, yung sinasabi niyang ganun, kasi alam naman natin, sige mo sa tingin mo, nung sinabi niya na gusto niya puntahan si Jinky, para may kasabay na siya pag-uwi dito, sa tingin mo, seryoso siya doon sa sinabi niya? Yun nga kaya yun na yung sinasabi nga niya talaga. Sabi ko, tutuhanin mo na yan. Napuntahan mo si Jinky. Baka mamaya hanggang salita ka lang naman. Dahil sabihin mo, may natatakot sa'yo na niluloko ka naman na ganito. Huwag mo puntahan si ganito, puntahan mo si ganyan. Di ba? Parang baga sa mayroon sa kanya nagsasalita ng ganon. Sabi ko, huwag ka maniwala dun sa mga sinasabi-sabi na ganon na ipapakulong ka ni kuya mo. Walang sinabi kuya mo na sa papakulong ka. Ang importante, umuwi ka na doon. Kasi nga, sabi ko, nag-unboxing sila. Nagbukas na naman sila ng box. Sabi ko, mayroon ka doon sombrero, mayroon ka doon short, mayroon ka chinelas. Oo nga, ang dami nga niya dito sa unboxing. Marami siyang dito. Dati pa, meron na. Kasi hindi ako nagkakamali. Magdadalawang buwan na yatang siya Kaya nga Sabi ko, 2 buwan ka na dito pag-alagala. Hindi ka ba nasasawa? Sabi ko, umuwi ka na. Ang dugyot-dugyot mo na. Sabi ko gano'n sa kanya. Ayun kanina, umaga hapon, nandito na siya kanina. Sabi ko, ang bait mo Mukhang dinadala mo na ako Sabi niya, hindi. Nakatayo na siya doon sa poste. Yung sa poste dyan na malaki, doon sa gilid na papasap sa kanya. Doon lang siya sa gilid. Naghihintay. Maganda sana kung nakakausap si Kuya Bong. Tulog na? Kaya nga tulog na sayang. Dapat kanina, mga alas 7, nandun kami kanina sa baba. Tulog na yan. Sabi ko, bukas na lang. Pero ilang araw na siya dyan natutulog at Tininet? 2 araw na. Ngayon at saka kagabi. Ang damit niya, pinasok na yan doon sa loob, yung nilaban niya, yung galing dito sa akin. Diba, naglabas siya dito. Parang pusit ang ang dumi. Tapos, mas mabuti yan na nandyan para, nakakaligo siya. Nakakain siya. Pero mas maganda kung makakauwi siya rito. Yan nga talaga. Kaya nga yan ang lagi. Tininet, pursige. Baka sakali, pursigihin mo na umuwi na. Wala namang problema dito. Wala namang problema. Wala namang galit sa kanya dito. Basta bukas mag-usap kami bukas ko sa'yo. Kaso sabi ko, pasuyo na lang kung halimbawa magkausap kayo ulit, tawag ka or anong plano niya. Kung uuwi na siya dito, anytime naman, pwede naman siya umuwi. Sabi ni Kuya. Magsalita sa kanya kasi baka mamaya bigla na makulayasan Pero kanina, okay siya. Masarap siya kausap. Hindi siya nakainom. Sarap kausap. Masarap siya kausap kanina. Mainganyo ko sa mga sinasabi niya. Akala mo tuntutong to. Akala mo tuntutong to. Talaga gagi. So bukas na siya pupunta doon kay Jinky. Talagang walang nakainom. Tama yan, nagsasawa na rin siguro. Tininet, wala lang siguro bihira kasi bihira din pumunta dyan sa iyo, di ba? Oo.
Pero Mm. ngayon, medyo ano na siya. Binuksan ko naman ulit tubig niya eh. Para doon na siya Oo. naliligo. Oo, tama Binuksan ko yan. na yung tubig. Naliligo na doon siya araw-araw dyan. Mm. So, yan ang Sabi ko tininit, ano? dapat lang naliligo ka araw-araw tapos palitan mo na yung damit mo. Yung pinagsasampay mo, tuyo na yun naman yung damit mo. Ayun, Siguro, doon na siya. kung halimbawa, magpunta siya doon sa kay Jinky, tapos bumalik ulit dyan, tawag ka, tininit. Para kung anong plano nila, dalawa. Kaya nga sinabi ko nga sa kanya, sabi ko puntahan mo si Jinky, sabihin mo kay Jinky na hindi na ako galit sa kanya. Paliwanag mo ha, sabi ko sa kanya. Paliwanag mo sa kanya yan. Hindi na ako galit sa kay Jinky, sabi ko. Basta kayo dalawa kayo magkatuluyan. Hindi ka naman masasaktan. Ha? Ano na nga eh, kaya sabi ko si Raulo ka talaga. Hindi, okay pinasal ng dalawa ni Jinky, basta sila ng dalawa, walang problema. Wag lang siya mapunta kay Mata. Ay, ang bait naman ng tininit, nagpapaubaya. Paubaya ako talaga yan. Bakit naman ako yung gusto kong mangyari dyan? Yung take na yan. Kumuha ko ng bato ni Okay na sa'yo. Paubaya ko na yan. Kasi alam mo, kahit galit ako yan sa tao na yan, talagang hindi ko rin matiis yan. Talagang as in, ano pa rin siya. Kita mo, galit na ako dyan sa kanya, pero hindi ko rin talaga matiis pag pumupunta siya dito sa akin. Una-una yan. Nangingibabaw pa rin yung pagmamahal mo sa kanya. Pagmamahal sa malasakit. Ano? Malasakit lang yung kasi nga, para magbago ng ugali niyan, magbago na yung buhay niyan. Salamat at tininit sa Salamat. Wala naman kasi ngayon si Bong kasi alam mo naman yan. Talagang alam bago ng buhay mo dahil kay kuya mo. Tapos gaganan ka naman, babalik ka naman. Pagtatawanan ka naman ni Mata. Tuwan-tuwa naman si Mata dahil nagdugyot ka naman, lasingero ka na naman. Kung ano pinagsasabi ko sa kanya. Okay naman. Naman siya. Nakikinig naman. Kaya lang, anuhin nyo lang at tininit kasi syempre kami, mapapansin mo, bihira namin siya puntahan dahil yun nga, inaano namin yung desisyon niya na gusto niya munang maggala-gala. Ayan. Mahirap kasi yung mayat-maya, pupuntahan mo na doon, pupuntahan na dyan. Sabi ko sa kanya eh. Ngayon, sabi ko, mga kapatid mong kagwang, sabi niya, mga kapatid kong kagwang, sabi gano'n niya. Oo, sabi ko, bakit? Ano bang nahanap na nila ako eh. Sabi niya, nagtatago ako eh, pag nakita ko sila eh. Sabi gano'n niya. Oo, kaya hindi muna kami naghahanap sa kanya. Kasi alam naman namin kung talagang gusto niya umuwi, uuwi. Kung ayaw. Gaya nga na sinabi niya, pag nakikita niya kami, na naghahanap, nagtatago siya. So, mahirap hanapin yung taong ayaw magpahanap, di ba? Kagandahan na nga lang doon kasi paminsan-minsan pag ginahanap ni Kuya, nakikita siya. Nakakausap siya ni Kuya. So, okay na rin yun na Pero sana lang umuwi na siya. Kasi miss na rin namin. Sana nga. Miss na rin namin dito. Ni Nanay Nerny na umuwi ka na Bong para at least parang awa mo na. Kasi tingnan mo katawan mo ngayon, no? Laki ng pinayat mo. Ang payat niya eh. Sabi ko, parang bagas ang dami mo ng galis-galis. Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Sabi, ako bahala doon. Ako magano doon. Gano'n naman siya. Sabi ko, hindi yan. Payo lang namin yan sa'yo. Para mapabuti ka, hindi pa mapasama. Kasi alam mo, pagdating kay Mata, tuwan-tuwa sila sa'yo kasi nagdugyot ka naman, kasi lasingero ka na naman, ganyan. Sabi ko gano'n sa kanya. Sino ba susundin mo? Si kuya mo, si Mata? Siyempre, sakit kila kuya. Sabi gano'n niya. Sabi ko yun pala eh. Gusto pala ng ba't gusto mo pa kausapin si Mata? Anong mapapala mo kay Mata? Sabi hindi, napapadaan lang sa napapadaan daw siya doon. Tinatawag daw siya ng subscriber ni Mata. Doon sa babae.
Oo, doon sa babae na yon. Mm. Pinatawag lang siya, kaya nakakausap daw niya si Mata. Sabi ko, gusto mo naman kausapin si Mata. Mm. Oh. Sabi ko, kumakain ka pa nga daw doon eh. Sabi ko, pero bakit hindi ka man naliligo? Pinapapaligo ka naman. Pero gusto niya dito sa akin sa maligo. Oo, gusto niya dyan. Kasi nga, binibigyan ko siya ng damit, binibigyan ko pagkain, binibigyan ko ng ganun. Oo. Pinapakain mo siya eh. Oo, siyempre, pagmamahal ko, malasakit lang yun. Hindi pag-ibig. Iba na yun. Oo. Iba nang usapan doon. Wala akong binabanggit eh. Bakit defensive ka? Ayun, tininit ano, siguro. Ulit lang naman ang gusto ko, di ba? Oo. So, Ayan, wala sa... Bukas siguro tininit kung halimbawa gusto niya makausap si Kuya. Tawag ka ulit. Oo, yun nga. Ngayon kasi tulog na eh. Basta pagka bukas, pagka makausap ko yan. Mm. Pag nakausap ko yan bukas, kasi maaga pa yan, nandiyan na yun sa poste. Mm. Tuloy na ang tambayan yan sa poste. Oh. So yun lang tininit. Maraming salamat sa pasensya na sa abala. And maraming salamat sa pagmamalasakit kay Kuya Bong. Nanonood din ako ng kabisnes. Nanonood ako ng mga Nahihirap talaga sumingit sa mga pagsasalita. Sige na, Tininit. Salamat. Maraming salamat, Tininit. Bye-bye. Hindi ka makasingit sa akin. Patay kang bata ka. Ha? Hindi ka makasingit sa akin pagdating na. Kaya nga eh. Salamat, Tininit. Pagka nagtatararat na ako sa kanya eh. Kahit pag-outro, hindi ko magawa. Oo, basta. Sige na, salamat. Oo, sige. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay.
Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo